Nagbigay ng matinding pagtutol si Senator Loren Legarda sa kamakailang reorganization sa Senado matapos niyang igiit na labag umano sa konstitusyon ang ilang naging hakbang dahil hindi umano naabot ang kinakailangang bilang ng boto. Ayon kay Legarda, malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na ang Senado ay dapat maghalal ng Senate President sa magitan ng majority vote ng lahat ng miyembro nito na katumbas ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Ipinaliwanag pa ng senadora na hindi lamang ang Senate President kundi maging ang Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms ay kinakailangang mahalal sa magitan ng majority vote ng buong Senado. Anya, hindi sapat ang 12 boto upang may patupad ang mga pagbabagong ginawa sa liderato ng Senado. President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Bukod dito, kinwestiyon din ni Legarda ang deklarasyon ng mga bakanting posisyon sa ilang komite at pagtatalaga ng mga bagong chairperson dahil umano sa kakulangan ng quorum. Ayon sa kanya, malinaw din sa saligang batas na kinakailangan ng mayorya ng mga senador upang maisagawa ang opisyal na gawain ng kapulungan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Binigyang din ni Legarda na hindi maaring gamitin ng bilang batayan ang lumang kasong Avellino versus Cuenco upang bigyang katwiran ang kasalukuyang sitwasyon dahil sa sinagawa umano ito sa ilalim ng 1935 Constitution. Ayon sa kanya, ang 1987 Constitution ang dapat manaig sa kasalukuyang sistema ng pamahalaan. Tala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2
kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nanawagan si Legarda na pangalagaan ang integridad ng Senado at igalang ang mga probisyon ng konstitusyon bilang gabay ng demokrasya. Anya, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol sa pagpanatili ng tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan at sa representasyon ng sambayanang Pilipino.